good afternoon. Magandang araw sa lahat, guys. Andito na naman tayo. Mag-istoryahan na po, magchika-chika. Wala tayong magawa, kaya mag-storytelling na lang. Tungkol dito sa ating bansa, sa ating mga barangay officials, municipal official sa national, sa presidente natin, at sa lahat na, House Speaker. Alam naman natin, guys, na nagkagulo-gulo na ating bansa dahil sa mga ambisyon nila, mga sariling ambisyon. Kaya guys, nagkakagulo. Sana yung mga problema natin sa bansa, sana ang unahin nila. Tulad nung mga mga senior citizens na hanggang ngayon nag-aabang at naghihintay pa sa mga pinapangako nila na mga social pension. Tulad ko, hanggang ngayon di pa nga ako nakatanggap, walang natanggap kahit piso man lang. Aywan ko sa mga namumuno, bakit hindi ako nila na bigyan. Siguro mahina lang ako, wala akong kakilala sa mga opisyal sa ating panggobyerno. Wala talaga, kaya di napansin, kaya di nabigyan. Ang pag-asa ko na lang, guys, na magbigyan ako ng Universal Social Pension. Yan na lang ang pag-asa ko, kasi sabi nila lahat naman ng senior citizen ay mabigyan. Kaya yan na lang ang pag-asa ko, na sana mabigyan na rin ako. Kung yan ay matupad. Pero sabi ni yung chairman natin na si Franklin Quijano, sabi niya hindi pa daw yan na turnover ng DSWD doon sa NCEC, hindi pa na-transfer. Kaya hindi pa makapag-umpisa sa pag-process sa mga lahat-lahat na. Hindi pa makapag-umpisa sa mga gawain nila. Hindi pa sila makapagbigay kasi hindi pa na-transfer. Nasa DSWD pa daw. At ngayon, ang magsasahod ng pensyon, yun ang mga indigent. Mga indigent senior citizens na sabi nila, yun lang muna ang binigyan kasi mga mahina, mga masakitin, wala ng trabaho, wala mga kamag-anak na nag-support, wala silang kabuhayan. Yan ang una nilang binigyan, guys. At marami ang nag-antay-antay, daming nagreklamo. Matagal na daw silang nag-register sa NCEC, mga 2 taon na. Kasi matagal na talaga tong NCEC. Noon pang si kay President Duterte pa to. Hanggang ngayon hindi pa na-aprobahan na to, guys. May batas na. Tapos di ba nung December napasama na sa budget ng national budget sa 2024 ang pondo na para ipamigay sa mga pensyonado sa senior citizens. Pero ang sa Universal Social Pension hindi pa na-transfer sa DSWD sa hindi pa nila na-transfer doon sa
National Commission on Senior Citizens. Ewan ko kung bakit di pa na-transfer. Na meron namang budget na akala ko napasama na sa national budget na 2024 na pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December. Yun nga ang mga balita-balita na ipasama na sa budget na para sa 2024. Pero ang problema naman, kasi hindi pa na-transfer ng DSWD papunta sa NCSC or National Commission on Senior Citizens. Kaya hindi pa naumpisa ng papamagay. Sabi naman ni Franklin Quijano, yung chairman natin, baka sa mga 3 taon pa or 3 years pa bago makapag-umpisa, bago matransfer. At yun, pag natransfer na, ang lahat-lahat na-transfer na ng DSWD nga doon sa NCSA, makapag-umpisa na sila sa pamigay ng mga pensyon, lalong-lalo na sa Universal Social Pension, na lahat ng seniors 60 years old pataas ay kasali na sa pension, 1,000 pension monthly. Kaya ngayon guys, ang indigent pa lang ang mabibigyan ng 1,000 monthly. Ang mga indigent na mga mahihirap. Senate approves Bill on Centenarians Act, expanded coverage. Ngayon naman ay ang Centenarian Act. Mga senior citizens na 80 years old to 90 years old. Nakakatanggap ng yung 79 to 80, 10,000. At ito namang 90 years old ay makatanggap ng 20,000. Sit yourself. You're not from around here, are you? The initiative of the Senate to render its approval of the SB in 2028 is primarily based on the data from the Philippine Statistics Authority, PSA, stating that about 10% of 790,000 of the 7.5 million son be doubled by virtue of RA 11916 after it gets the funding from DBM. Only selected indigent senior citizens numbering around 4.1 million out of the total 12.2 million are receiving 500 social pension per month, but that will soon be doubled by virtue of RA 11916 after it gets the funding from DBM. Under the SBN 2028, senior citizens are entitled to receive a financial grant amounting to 10,000 upon reaching the age of 80 years old and 20,000 upon reaching 90 years old. Said provision adds to the separate 100,000 centenarians cash gift that they will receive upon reaching 100 years old. This sponsor of the bill, Senator Amy Marcos, also indicated that the average life expectancy among Filipino senior citizens is pegged at 79 years old for men and 83 years old for women. The age first priority 80 years old and above. Ang second priority age 70 to 79 years old. And the third priority age is 60 to 69 years old. Yan lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.